Okay, so let's have now the next topic in depreciation. So if you could still recall, I'm done with the uniform methods, the straight line, and the sinking fund method. So we will be moving on to non-uniform methods. Pero dito class, declining balance method na lang ang i-discuss ko. Okay, so iwan na natin yung sum of years at saka yung sum of years digit method at saka yung March method. Even though, just to give you an idea, si Marx, ito, yung huli, ano to, modified method lang siya ng declining balance method. And under the declining balance method, I will be discussing standard declining balance method and the double declining balance method. Okay? And based naman sa experience namin, commonly ang lumalabas naman sa board exam ninyo ay mostly dun sa declining balance method in terms of depreciation. Okay? So, let's move on. Close ko lang to. Ayan. So, in general, pag sinabi nating declining method, in general to ha, so meaning I am both pertaining to the standard declining and the double declining method. Okay? So, it is an accelerated depreciation method in which the depreciation expense declines with the age of the fixed asset. So, meaning, yung pag-decline ng presyo ng isang property, let's say, is based sa kanyang age. So meaning the more na tumatanda siya, syempre, kaya 'di ba, kaya nga siya under pa rin ng depreciation. The more na tumatagal, the more na tumatanda yung isang property, definitely nagde-depreciate yung kanyang value. But then baka ma-misinterpret niyo ako. Again, in general, hindi naman lahat ng property ay nagde-depreciate, 'di ba? Depende pa rin. May mga property na habang tumatagal ay nag-appreciate rather than nagde-depreciate. Okay? Pero dito, we're pertaining doon sa mga assets na nagde-decline as time goes by. Okay? So, in declining balance method, ito mga anak yung uh, in general the depreciation charge gradually decreases as it ages. So ano yung pinagkaiba nito sa ibang depreciation na alam natin? Particularly we have the straight line and the sinking fund. Okay? Ito mga anak sa declining um yung pagbaba ng presyo ng isang property, bumubulusok siya sa mga unang taon. Pero habang tumatagal, bumababa na rin yung value ng depreciation niya. So ibig sabihin, halimbawa, you have a property, then after 1 year, syempre magdi-depreciate na yan. Makikita nyo na ang laki ng ibababa ng presyo niya from the first cost. Okay? Pero sa mga susunod na taon, halimbawa, in the second year or third year or fourth year, hindi na ganong kalaki yung ibinababa ng kanyang presyo. Hindi na ganong kalaki yung dinidepreciate na value. Yun yung declining method na tinatawag natin. Okay? In general ito so both we are pertaining to the declining and the double declining. Okay? So medyo medyo madali naman ito compare doon sa uh, sinking fund. Para sa akin lang mas madali itong declining at saka standard declining at saka double declining method. Okay? So let's have first the standard declining method. Okay? So daanin natin siya sa comparison sa compound interest para mas maintindihan ninyo. Okay. Let's say we have 1,000 pesos and it will be compounded annually at 10% interest. Ayan. So, year zero, doon mo, let's say, i-invest. Halimbawa, doon mo i-invest yung 1,000 mo, then kikita siya ng 10% yearly Therefore, sa year 1, from year zero, pupunta tayo sa year 1, yung 1,000 mo, dahil kumita siya ng 10%, syempre magiging 1,100. Diba? Sa year 2, ang first cost mo na is yung 1,100. Okay? Kaya, tutubo ulit si 1,100 ng 10%. Kaya, at the end of year 2, yung pera mo is 1,210 na. Okay? Pagdating ng year 3, yung kinita na pera nung year 2, yun yung magiging principal mo ng year 3. Kaya pagdating ng year 3, ang pera mo magiging 1,331 na. Kaya let's say, i-compute pa natin to, pagdating ng year 4,
ang principal mo will be your future worth ng year 3, which is yung 1,331. Okay? So si 1,331, kikita ulit yan ng 10%, yun yung kita mo sa year 4. So as you can see sa compound interest, nadadagdagan siya. 'Di ba? Kung pera ito, tumutubo yung pera mo ng 10% yearly. Pero kung utang ito, tumutubo yung utang mo ng 10% yearly. So if you could still recall, ang ginamit natin na formula dito is yung formula for a simple compound interest in determining the future worth, which is principal multiplied with 1 plus I raised to n. 'Di ba kung natatandaan nyo pa? Okay? Then, pagdating dito sa declining balance depreciation, ito yung standard mga anak ha. Tignan ninyo ha. So let's say ganun pa rin. You have 1,000 pesos. Then, magkakaroon tayo ng 10% yearly interest. Okay? Dito, yung 10% invest na madagdag, katulad dito sa compound interest, siya yung mababawas dun sa pera ninyo. Kasi nga, magdi-depreciate. Okay? So, let's say in year 0, you have 1,000 pesos. Yan yung present value mo. Then pagdating ng year 1, itong 1,000 pesos mo mababawasan ng 10%. Kaya 900 na lang. Kaya declining standard, okay? Tapos pagdating ng year 2, ganun ulit. Um, kung ano yung depreciated value mo after 1 year, ito yung 900, siya yung magiging principal value mo pagdating ng year 2. Kaya yung 900, siya yung mababawasan ulit ng 10%. And that is already 810. Ma'am, bakit 810? Kasi gagamitan natin ng formula. Hindi basta-basta lang magbabawas. Okay? Tapos, so therefore, pagdating ng year 2, ang depreciated value mo is already 810. Ayan na ha. So, pagdating ng year 3, yung book value mo ng year 2, yun yung magiging principal mo ng year 3. Okay? Tapos yung principal na yon 810 to mga anak ha, 810. Yung principal na yon mababawasan ulit ng 10%, kaya magiging 729 na. Okay? So dito class, as you can see, ang naging formula natin sa pagdetermine ng book value, ang book value ito ha, yung nabawasan na, yung natirang value na. Halimbawa, book value in year 1 will be 900, book value in year 2 is 810, book value in year 3 is 729. Pero, ang gagawin ninyo ng first cost is kung ano yung book value on that particular year. So, halimbawa, kinuha nyo yung book value ng year 2, ang magiging first cost ninyo or ang principal ninyo is yung book value ng year 1. Kaya nandito si 900. Okay? Tapos, halimbawa, na-compute natin yan, yung matitira ng year 2, yun yung book value ninyo. So, ang book value mo ng year 2 is 810. Tapos ngayon, ito sa 810, siya yung magiging first cost mo pagdating ng year 3. So, 810 ito mga anak ha. Okay. So, therefore, yung matitira, ayan, yung 729, yun yung book value mo ng year 3. So, anong formula ang ginamit dito? We have the book value equal to the first cost multiplied with 1 minus I raised to R. Okay? So, halos magkahawig sila, di ba? Dito, principal lang. Dito, first cost. Dito, future worth. Dito, book value. Di ba? Tapos dito, mapapansin niyo pagka compound interest, N yung ating exponent. Pero pagka standard declining balance method, R yung ating R yung ating exponent. Ayan ha. So, yan yung pinagkaiba ni compound interest kay standard declining balance depreciation method. Okay? So, ano yung mga formula na gagamitin natin for standard declining method? Actually, same lang tayo ng cash flow diagram doon sa straight line at saka sa sinking fund na ginawa natin. Tinuruan ko naman na kayo nito doon, di ba? So, again, una nyo ilagay si first cost, eto siya. Again double-headed arrow tayo ha. Tapos, lagay nyo yung ating x-axis. Tapos, ilagay nyo dito kung ilan yung years hanggang dun sa lifespan nung let's say machine na binili ninyo. Tapos, alimbawa, you want to determine the book value after 5 years. So, itong BVR ninyo, lalagay nyo sa 5.
Ayan. So, ito naka-crooked na kasi ito para hindi masyado mahaba yung lines natin. Yan ha. Tapos, mas maiksi lagi si BVR sa line ni FC. Not necessarily nakalahati, pero dapat mas maiksi. Tapos, itatapat ninyo sa lifespan nung property, halimbawa machine yan, yung arrow para naman kay salvage value. Okay, tapos gawa ulit kayo ng box. Ayan. Okay, broken line ang gamitin nyo dito ha para ma-determine na sila ay imaginary lines. Tapos sa taas ni SB, lagay nyo si DN. Ito yung depreciated value at the end of lifespan nung machine, kung machine ito. Tapos sa taas naman ni BBR, lagay nyo si DR. Ito yung depreciated value at the end of the book value na hinahanap ninyo. Kaya let's say, i-determine ninyo yung book value after 5 years. So this is BV5. Tapos sa taas, D5. Okay? Tapos halimbawa, ang lifespan ng machine is 10 years. So ang N nyo dito is 10. Kaya ito, D10. Okay? Tapos, kada taon, syempre, magdi-depreciate yan. Kaya si D1, yan yung depreciated value after 1 year. Si D2, yan yung depreciated value after 2 years. Then, so on and so forth. Ganyan ha. Tapos, ganun ulit, si BVR, yung summation ni BVR at saka ni DR equal sila kay FC. Kaya di ba, let's say BVR ang hinahanap mo, at may ano ka na, may FC ka na, ayan, at meron kang DR, isubtract mo lang si DR kay FC, yun yung value ni BVR. 'Di ba? Ni book value at that particular year. Tapos ganun din si SB, yung summation ni SB at saka ni DN, equal din sila sa FC. Kaya let's say meron ka ng FC, meron kang salvage value, and you wanted to know the depreciated value at the end of the lifespan of the machine, okay, subtract mo lang si SB kay FC. 'Di ba? Na-discuss din natin 'yan kay straight line at saka kay sinking fund. Ayan ha. So therefore, for the declining method, ito yung mga formula na gagamitin natin. So for the book value, we have here the VVR. Again ha, yung R dito is kung kailan yung taon na kinukuhanan mo ng book value. So kung after 5 years yung book value na dinedetermine mo, ang R mo dito is 5. Okay, then yung salvage value natin, FC 1 minus I raised to N. So as you can see, iba si book value kay salvage value. Kasi sa salvage value, ang ginagamit na natin is yung lifespan ng unit or ng machine. Kaya let's say, dito sa example ko kanina, kung 10 years lang ang lifespan ng machine, ang N mo dito is 10. Okay? Pero you wanted to know the book value after 5 years, meaning kalahati nung lifespan niya. So yung R mo dito is 5. Ang N mo dito is 10. Okay? So I hope na iintindihan nyo ko ha. Then we will have the depreciation charge or yung value ng D. Okay? So, ang general formula natin will be BVR minus 1 minus BVR. Okay? So, gamitin natin yung formula natin dito. FC 1 minus R, R minus 1. Ito, ayan, meron lang siyang R minus 1 kasi depreciated value hinahanap natin. Di ba, nababawasan siya. Then, minus FC 1 minus R raised to R minus 1 multiplied with 1 minus I. So, ano yung common dito sa mga to? 1 minus I. Diba? Lahat sila merong 1 minus I. So, to simplify the equation, ang magiging equation natin in determining the depreciation charge will be IFC, 1 minus I, R minus 1. Wherein yung I dito, yan yung annual rate of depreciation. Ayan ha. So, commonly binabanggit naman ito sa problem natin. Ayan. So, let's have an example here. Ayan. So, this is the example. So, Engineer Miller, group of companies decided to acquire a state-of-the-art production machine. Pag sinabi natin state-of-the-art production machine, magandang klase. Pinakamagandang klase. Okay? That will cost 2,500,000. So, 2.5 M ang presyo ng machine na gusto nilang bilhin. So, it will also require another 50,000 for shipping at another 65,000 for installation. So, meaning class, sa unang bugso, gagastos sila
ng 2.5M, ng 50,000 sa shipping at saka 65,000 sa installation. So using standard declining balance method at 8% annual rate, find the following. First, the depreciation cost for its third year of use. So that is book value on the third year. The accumulated depreciation after 6 years. And the salvage value if it is expected to last for 15 years. Okay? So dito class, parang dalawang book value ang hahanapin nyo. Una yung book value ng third year at saka yung book value after 6 years. Pero ang lifespan ng machine is up to 15 years. Okay? So ang una nyong gawin, lagay natin yung mga given para alam ninyo ano yung mga equations na gagamitin ninyo base sa given na meron kayo. Okay? So obviously we have the first cost. Pagsasama-samahin ninyo lahat nung ginastos while acquiring the machine. Okay? So, yung first cost na 2.5, yung presyo ng machine, kaso gagastos ulit ng 50,000 sa shipping at saka 65,000 for installation. Kaya all in all, ang magiging first cost ninyo will be 2.5M plus 50,000 plus 65,000. In case na meron pang tax na kasama, in case isasama nyo rin yun sa first cost. Okay? Pero dito kasi sa sample natin, hindi na binanggit kung may tax pa. Basta ang binanggit na lang is yung halaga talaga ng machine, which is 2.5, yung 50,000 sa shipping at saka yung 65,000 sa installation. So all in all, ang first cost natin is 2,615,000 pesos. Tapos ang interest natin, sinabi naman na dyan, 8%. Ayan, so ang I natin is 8%. Tapos eto, 'di ba sabi ko pag book value R, pag salvage value N, 'di ba? Kaya 'di ba dalawa to, book value ng third year at saka book value ng 6 years. Kaya sa A, ang R natin is 3, sa B, ang R natin is 6. Pero ang N natin, yan yung economic life ng machine will be equal to 15 years. Okay? Tapos, ano lang kayo agad tingnan nyo lang agad yung mga equations, yung mga formulas natin kung pwede na agad isolve para hindi na kayo mahirapan ha. So sa letter A, ayan letter A muna tayo ha. Okay, ang hinahanap natin is yung depreciation cost for third year of use. Depreciation cost ha. So meaning, itong D formula ang gagamitin nyo. Ito. Ayan, depreciation cost kasi. Ayan, formula for depreciation charge. Ito yon ha. Kaya, ayan. So, substitute nyo lang yung mga values natin. So, ang formula natin is IFC, quantity 1 minus I raised to R minus 1. Okay? So, ang I natin is 8%, that is 0.08. Then, ang first cost natin is 2,615,000. Ito na yan ha, yung summation na nung presyo ng machine, yung shipping, at saka yung installation. Multiplied with 1 minus 0.08. Then, yung R natin is 3. Ayan na, kasi yung third year, yung book value ng third year ang gagamitin natin, minus 1. Okay? Then, proceed to the operation involved. Therefore, ang depreciation value nung machine after 3 years will be 177,066.88. So, ibig sabihin, after 3 years mga anak, yung ginastos mo na 2,615,000 ay magde-depreciate na by 177.66 pesos and 88 centavos. Okay? Then pagdating ng yung sa letter B, yung sa letter B, the accumulated depreciation, accumulated na yan. So meaning book value na ang hahanapin ninyo. Ulit tayo ha. Sa letter A, depreciation charge ang hinahanap. Sa letter B, accumulated depreciation. Pag sinabi natin accumulated depreciation, that is already the book value. Sa letter A, depreciation charge lang ang tinatanong. Kaya sa letter B, ang formula na gagamitin ninyo is formula para sa book value. Ayan ha. So dito, ang gagamitin ninyo, depreciation DR is equal to FC minus BVR. Ang problema, wala kayong BVR. Kaya yun muna yung kukunin ninyo. Yung book value after 6 years. Okay? So, again, nandito yan sa ating set of formula. Ayan, ito siya. Yan, yung book value na yan. Okay? So, therefore, that is now
FC, 1 minus I raised to R. So, FC natin, 2,615,000 multiplied with 1 minus 0.08 raised to 6. Again, ang R natin dito is 6 kasi book value after 6 years na ang hinahanap natin. Then proceed to the operation involved. So that is 1,585, 618.33. Okay, tapos kunin natin yung DR natin. Si DR, yun yung accumulated depreciation after 6 years. Okay? So that is FC minus BBR. Ma'am, saan galing yung formula na FC minus BBR? Tignan nyo ulit ito. Ayan, di ba? Ang hinahanap natin is si DR. Di ba? Meron na tayong BBR. Meron tayong first cost. Anong sabi natin kanina? Ang summation ni DR at saka ni BBR is equal to your first cost. Since meron na tayong BB6, ito yon yung nakuha natin. Ayan. Subtract na lang natin siya kay first cost. Yun na yung makukuha natin sa DR. Ito yon. Ayan, okay? So therefore, ang accumulated depreciated value nyo after 6 years is aabot na ng 1,029,381.67. Ayan ha. So ibig sabihin, class, after 6 years, kung gumastos ka ng almost 2,615,000 doon sa machine na binili mo, after 6 years, pwede na siyang mag-depreciate by 1 million pesos. Ayan. So, ibig sabihin, pag binenta mo yung machine after 6 years, more or less, ganitong halaga mo na lang siya mabebenta. Ayan, okay? Kasi nga, declining method ito. Okay? Then, yung yung last, salvage value. Ayan. Halimbawa, nakarating na sa 15 years yung machine. Okay? And you wanted to sell it pa. Okay? Paano mo siya, or magkano mo na lang kaya siya tawag dito, mabebenta. Okay? Dito mga anak, eto na lang gamitin nyo. Ayan, total meron naman kayong FC. 'Di ba? Meron naman kayong first cost. Tapos ang N nyo is 15 ha kasi salvage value na ito. So yung economic life na ng machine ang pinag-uusapan natin. Ayan ha. So whatever will be the the answer, yun yung magiging salvage value ninyo. Ayan, hindi ko yata nailagay dito. Anyway, yun lang ha. Sa substitute nyo lang dito yung formula. Ayan, salvage value ito. Ayan na, again, ulitin ko ha. Pag book value R, pag salvage value N. Ayan, si R, kung ano yung year na kinukuhanan ninyo ng book value. Si N, that is already the economic life. Kaya dito, pagka sinob natin ito, FC natin is 2,615,000 multiplied with 1 minus 0.08 raised to 15. Kasi ang salvage life, ang economic life ng machine is already 15 years. Okay? So, that is standard depreciation method. Tuloy na natin sa double declining, ha? Okay. Bakit ito double declining? Bakit double declining ang tawag sa kanya? Okay, so dito, the double declining balance method or the DDB is an accelerated depreciation technique that records higher expenses in an asset's early life and lower expenses later. Katulad nung diniscuss ko kanina sa inyo kanina. Calculated as 2 times the straight line rate plus the times the book value. It is ideal for assets losing value quickly, such as technology or vehicles. So, ibig sabihin, class, kung sa declining, okay, bumubulusok yung depreciation in early years nung property, sa double declining, halos nadodoble. Okay? Halimbawa, halimbawa, sa standard declining method, bumulusok siya ng 2 million sa unang taon. Sa double declining, 4 million ang ibubulusok pababa nung value nung property. Kaya siya double declining. Okay? Nadodoble yung pag-decline ng presyo ng property sa mga unang taon compare kapag sa standard declining method. Okay? Ngayon, eto rin yung mga baka makalimutan ko. Commonly sa mga businesses, ang ginagamit nila is either straight line method or ito, yung double declining balance method. Lalo na doon sa mga property na napakabilis mag-decline.
Ayan, katulad halimbawa, sasakyan, motor, mga gadgets. Yan, kasi mabilis yan mag-decline. Okay? Kaya para medyo mas mabenta pa nila ng mas mahal sa mga unang taon. Okay? Halimbawa, bumili ng gadgets ang isang company na worth 2 million. Eh alam nila next year, magde-decline na yun kasi gadgets yon. So, pwedeng after 1 year, ibebenta na nila. Ngayon, para mas mataas pa yung mapapagbentahan, double declining ang gagamitin nila. O, ganun yun ha. Commonly yan yung ginagamit. Pero kung halimbawa sa problem ng at about depreciation yung tanong ha, about depreciation, tapos walang inilagay kung anong method ang gagamitin nyo, ang gagamitin ng mga anak is standard declining balance method. Pag walang binanggit ha, pag walang binanggit sa problem, anong method ang gagamitin at depreciation ang problem. Ha, baka mamaya kasi unwitting yung problem tas ginamitan nyo pa rin ng declining method. Basta depreciation ang problem at walang binanggit kung anong method ang gagamitin, standard declining method ang gagamitin ninyo. Okay? Tapos dito mga anak, halimbawa, compare ulit natin siya para mas maintindihan ninyo ha. Okay, compare natin siya sa straight line method. Okay, straight line method to ha. Let's say meron tayong first cost na 60,000, may salvage cost tayo na 10,000, and then magde-depreciate siya or sorry, ang economic life ng machine is 5 years. Halimbawa ganyan. Okay, so therefore, ang accumulated depreciated amount will be FC minus the salvage value, 'di ba? So therefore ang accumulated depreciation amount natin is 50,000 after 5 years. Okay? Sa double declining mga anak, kailangan meron tayong rate of depreciation. Dito sa straight line method, binanggit ko to sa discussion natin na straight line method. Ang rate of depreciation is simply equal to 100% divided by n. Yung n natin is the economic life. Kaya dito, halimbawa, 100% divided by 5 will give you 20%. Or that is 0.20. Diba? 1 over 5 is 0.20. Okay? Halimbawa naman, titingnan natin, gamitan natin ng double declining. Okay? So, halimbawa, sa year 0, 60,000 tayo. Okay? Tapos, sa year 1, magiging 50,000 na lang yan. Bakit? Kasi meron tayong depreciation value na 20%, 'di ba? So that is 0.20. Kaya 60,000 minus 0.20 times 50, saan nanggaling yung 50? Accumulated depreciated value natin. Ito yon yung 50,000. Okay? So, sa unang taon, magiging 50,000 siya. Sa susunod, ikalawang taon, magiging 40,000 siya. Tapos, ganun ulit mga anak ha. Pag kinuha ninyo yung depreciated value sa susunod na taon, ang first cost ninyo is yung book value ng sinundang taon. Kaya ito, 50,000. Ang magiging book value niya after second year is 40,000. Si 40,000, yun ang first cost nyo sa third year. Okay? Tapos, we have here 30,000 as the book value. Pagdating sa fourth year, yung 30,000 na book value ng third year, yun ang magiging first cost nyo ng fourth year. Okay? So, that is 20,000. And then, dito, as you can see, sa pagdating ng 5 years, yung book value nyo ng 4 years, yun na lang yung magiging first cost ninyo ng 5th year. So, kung mapapansin ninyo, ilan lang yung ibinababa kada taon. Bumababa lang siya ng 10,000 pesos, 'di ba? Yan yung straight line, 'di ba? Kumbaga, constant kung magkano yung ibinababa ng value kada taon. Kaya nga siya straight line method. Pagka naman nag-double declining tayo, eto na ha, let's say same scenario, we have the first cost 60,000, then ang economic life natin is 5 years. Okay? So, ang rate of depreciation natin, dahil ito ay double declining na, magiging 200% divided by n. Ma'am, saan nanggaling yung 200? Dinoble natin ito. Okay? Ito yung sa straight line method.
dahil nga double declining na siya, magiging 200% na siya. From 100, magiging 200% na siya. Okay? Then, this is divided by n. So, ang n natin is 5 years pa rin. Kaya dito, mapapansin ninyo, ang sagot dito is 0.40 or that is 40%. Anong nangyari? Compare natin sa straight line method na doble. Kasi 'di ba sa straight line method 20% lang tayo. Dito sa double declining kaya siya double, na doble yung rate of depreciation natin, naging 40%. So ano ang epekto niyan sa accumulated depreciated value natin sa loob ng 5 taon? So yung 60,000 natin, okay, yun yung first cost natin ha. Dito sa double declining, hindi na natin kukunin yung salvage value. Dito kasi sa straight line method, yung salvage value ang ginawa nating multiplier dito sa formula natin. Dito si first cost na mismo, yung 60,000 na. So year 0, 60,000. Then pagdating ng second year, 60,000. Syempre year 0 yan, hindi pa yan magde-depreciate. Times or minus 0.40, ito yon yung rate of depreciation natin, times yung first cost natin, which is 60,000, and that is 36,000 pesos. Okay? Pagdating ng second year, okay, ang first cost ninyo, yung book value ng year 1. So, 36,000 minus 0.40 times 36. Okay, saan nanggaling yung 36, ma'am? Yun yung book value nung sinusundang taon. So that is 21,600. Then pagdating ng third year, ang book value mo is 21,600 sa year 2. Yun yung gagawin mong first cost sa year 3. Tapos multiply mo ulit dito sa ating formula. Ang book value ng third year is 12,960. Pagdating ng year 4, ang book value is 7,776. At pagdating ng year 5, ang total accumulated depreciated value mo will be 4,665.60. Kung mapapansin ninyo mga anak, bumababa na, 'di ba? As time goes by, bumababa na yung value din ng depreciated value mo. 'Di ba? Hindi siya the more na tumatagal, the more na lumalaki yung depreciated value. Saan ka pinakamalaki? Sa year 1. 'Di ba? Tingnan ninyo ha, computing natin. Kung sa year 1, kung 60,000 ang iyong first cost minus 36,000, ayan. So 24,000 ang nawala sa year 1, 'di ba? Sa year 2, ayan, so yung 36,000 natin ng year 1, minus natin yung book value na 21,600 ng year 2. So, bumaba ka na lang ng 14,400. Okay? Sa year 3, tignan natin ha, magkano binaba mo. 21,600 ng year 2 minus 12,960 ng year 3. Bumaba ka na lang ng 8,640. So meaning mga anak, hindi consistent na 24,000 ang ibababa mo kapag double declining method ang ginamit mo. Hindi katulad kapag straight line method, consistent na 10,000 yung ibinababa ng value ng property mo. Dito, nababawasan, 'di ba? Sa unang taon, nabawasan ka ng 24,000, pero sa mga susunod na taon, mas bumababa na yung nababawas. Hindi siya consistent na 24,000 sa loob ng kada taon sa loob ng 5 taon. Kaya siya double declining. Kaya yun commonly yung ginagamit doon sa mga property na mabilis mag-depreciate. Pagka kasi straight line method ang ginamit nila at mabilis mag-depreciate yung property, masyado nang bababa yung book value ng property if that is the case. Unlike kung double declining, di ba? Mataas sa unang taon pero bumababa na yung depreciated value sa mga susunod na taon. In fact, tingnan nyo to ha, yung year 4 mo is 7,776. Minus tayo ng 4,665.60 yung book value mo ng year 5. So magkano na lang ang binaba? 3,110 and 40 centavos. Hindi katulad nung unang taon na 24,000 ang ibinaba.
Ayan ha. So I hope na intindihan niyo ako yung comparison natin ng straight line. Sa straight line consistent yung ibinababa nung iyong yung ibinababa or yung depreciated value ng iyong property. Pero pag sa declining method, nababawasan na as time goes by. Halimbawa, yung sa unang taon, nabawasan ka ng 24,000. So, sunod na taon, liliit pa yung 24,000. Susunod na taon, mas liliit pa yon, magsisit pa. Hanggang sa pagdating ng year 5, ang mababawas na lang sa property mo, ang magde-depreciate, ang depreciated value na lang ng property mo, isaabot na lang ng 3,110. Hindi katulad ng 24,000 sa unang taon. Ayan, okay? So ito lang yung tandaan ninyo kapag double declining, ang annual rate of depreciation natin is 200% divided by n, or that is 2 over n. Ito yung pinaka formula ng annual rate of depreciation kapag double declining. Tapos mga anak, eto ha, yung mga formula natin dito sa standard declining method, gagamitin nyo rin yan sa double declining kasi parehas lang naman sila ng formula. Ayan ha. So, sample tayo. Ito madali lang naman to. Ayan, a construction company bought a concrete mixer truck at 1.7 million and is expected to last for 10 years. Using the double declining balance method, find the salvage value of the truck. Okay? So, ang first cost natin is 1.7 million. Ang N natin is 10 years. Una nyong gawin, kunin nyo yung I. Again, ang formula natin is 200% divided by N. So, 200% divided by 10 is 20%, or that is 0.20. Ayan. Tapos, kunin niyo yung salvage value muna natin. Ayan. Kasi yun lang naman yung tinatanong. So, ang formula natin is FC 1 minus I raised to N. Dito rin galing yan. Ayan no, FC 1 minus I raised to N. Kasi parehas lang naman sila ng formula. Ayan. So, substitute nyo lang. Then, ang salvage value ng machine will be 182,536.11 after 10 years. So, binili mo siya ng 1.7 million. After 10 years, ang halaga na lang niya is 182,536.11. So, as you can see, sobra ng baba niyan compare sa iyong first cost. Kasi naman, 10 taon mo naman nang ginagamit yung machine. Kaya, sobrang baba na rin talaga ng kanyang salvage value. At remember, salvage value na ito. 'Di ba? Among the different values that we have, si salvage value ang pinakamababang value na pwede nating makuha sa ating mga properties na nagde-depreciate. Okay?